So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Easy. So, ngayong araw, another update na naman tayo mula kay Kasaysayan Pinoy. Patungkol na naman ito ulit kay Mayor Alice Go. So, meron itong pamagat na sa wakas, inamin na ni Mayor Alice Go ang kanyang totoong pagkatao, bulgara na. So, yan yung panonorin natin. Bago natin simulan, from Kasaysayan Pinoy, supportahan nyo yan. Also, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Easy. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, sa wakas, inamin na ni Alice Go ang kanyang totoong pagkatao. Bulgara na. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. So, yun. Dahil hindi nga ito matapos-tapos, sundan natin to hanggang sa matapos. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Start. Ko na mismo nang galing ang ilang mga impormasyon na magpapatunay ng kanyang totoong pagkatao. Noong una siyang tanungin sa kanyang mga naunang hearing sa Senado, ang mga naging sagot ni Go ay nagbigay ng kalituhan sa marami, lalo na sa mga mambabatas. Tama. Tinawag pa siyang amnesia girl dahil sa nakalimutan umano niya ang mga mahalagang impormasyon sa kanyang pagkatao mula nang siya ay isilang. Comment down below sa mga naniniwala or sa hindi naniniwala na nakalimutan niya talaga yung pagkabata niya. No? Comment down below if yes or no. Yes or no, tama ba? Ayon kay Go, nag-homeschooling umano siya sa tulong ng isang guro na kanya ding pinangalanan, subalit walang nakakalam kung sino ang guro na ito. Yun lang. Hindi din niya alam kung saan siya ipinanganak, subalit nakalagay sa kanyang Certificate of Candidacy bilang mayor na siya ay sinilang sa Tarlac. Hindi din siya sigurado sa pangalan ng kanyang sariling ama. Ang kanyang ama ayon sa kanyang birth certificate ay isang Filipino, subalit sa ibang dokumento naman, ito ay isang Chinese national. Uy. Wala din siyang gaanong natatandang detalye tungkol naman sa kanyang ina at hindi nagtutugma ang mga sinasabi nito tungkol sa kanyang ina. Sinabi din niya na meron siyang Chinese stepbrother na nakabase sa China, subalit idinanay niya na meron pa siyang dalawang kapatid na kapareho naman niya ng apelyido. Yun lang. Lakas maka-dual citizen ng tatay niya. Sa panahon ng kanyang mga hearing sa Senado, unang pinangalanan ni Go ang kanyang ama bilang si Angelito Go, subalit kinalaunan ay inamin niyang Janzong Go ang totoong pangalan ng kanyang ama. Sinabi ni Hontiveros at ng ilang mga senador na hawak nila ang mga kopya ng birth certificate ni Angelito Go at nakalagay dito na nakarehistro ang kanyang nationality bilang isang Filipino. Subalit sa ibang dokumento ng kanyang ama ay nakalagay na siya isang Chinese national. Dahil dito ay muli na namang tumaas ang kilay ng ating mga senador. Ayon sa kanila, halatado na nagsisinungaling si Go dahil hindi tugma ang kanyang mga nagiging sagot sa mga nakasaad sa mga dokumentong hawak ng mga mambabatas. Yun lang. Nagkaroon pa ng mga sumunod. Doon naman talaga siya nabubutasan eh. Kasi yun nga, yung mga isinasagot niya, hindi siya nagmamatch sa mga documents na inililink sa kanya. So, paano nangyari yun, di ba? So, pati ikaw siguro, mapapatanong ka nga, tama nga naman bakit kaya ganun? Hindi nagkakatugma. Parang lang impossible naman siguro na hindi niya alam yung mga nangyayari-yari sa buhay niya na tawag dyan, na ilagay pa nga dyan sa mga dokumentong yan, di ba? Posibleng di niya alam yun, di ba? Na hearing ang kanyang kaso at sa mga sumunod na hearing ay sa wakas, inamin na rin ito ang kanyang totoong pagkatao. Yun. Isiniwalat niya rin sa kanyang Facebook post na siya pala ay isang love child. Ang kanyang ama ay isang Chinese habang ang ina naman nito ay isang dating kasambahay. Ayon kay Alice Go, tila napilitan na umano siyang sabihin at aminin ang mga detalye na ito tungkol sa kanyang personal na buhay para na rin maalis ang mga pagdududa sa kanya ng maraming mga tao sa kanyang totoong pagkakakilanlan. Ito pa, dagdag pa ito. Itong itong tawag dyan, sinabi niyang ito na parang tagilid to kasi meron ngang lumabas ngayon na mga analysis, especially itong si Senator Win Gatchalian na baka yung Win Yilin yung nanay niya, which is pure Chinese. So if ever na mapatunayan yun, sabi siya dito, 'di ba? Sabi siya dito sa sa statement niya ito. So tignan pa natin. Ito din ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang sagutin ang mga tanong na ibinabato sa kanya sa Senate hearing, tulad na lamang sa kung saan siya talaga nag-aral. Ayon sa kanya, itinago umano siya ng kanyang ama sa isang farm, kaya naman hindi siya pinag-aral sa isang tradisyonal o normal na eskwelahan. Napilitan na lamang umano ang kanyang ama na pag-aralin si Go sa loob ng mismo ng kanilang tahanan sa tulong lamang ng isang tutor. Muli niyang sinabi na hindi umano siya protektor ng pogo sa kanilang bayan. Ayon pa sa kanya, wala din umano siyang natatanggap na anumang reklamo o report tungkol sa gawaing kriminal sa pogo mula sa kanilang munisipyo. Hindi din umano sila nag-ooperate ng labag sa batas ng Pilipinas at alam din niya na lehitimong operasyon nila sa lugar dahil mayroon ding pagkur sa kanilang lalawigan na silang nagmo-monitor ng mga aktibidad ng kanilang kumpanya sa Bamban sa Tarlac.
Okay. Binigyang diin din ni Gu na isa siyang Filipino citizen at isang Philippine passport holder kaya malinaw pa sa Filipino citizen, Filipino passport holder. Okay, tapos yung tatay niya, pure Chinese. Tapos may lumalabas na ano ngayon na pure Chinese din yung nanay niya. So ano kaya yung mangyayari sa kanya? Magiging pure Filipino pa rin kaya siya or magiging pure Chinese na siya? Abangan! sikat ng araw ang kanyang pagkatao na siya ay isang tunay na Filipino. Marami pa ang kanyang mga naging sagot sa mga naunang tanong ng mga senador noong una ay hindi niya alam ang kanyang isasagot, subalit unti-unti din naman niya itong inaamin. Yung live-in partner mo nagmamanage ng POG operations mo sa Bamban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. May live-in partner pala siya. Kala ko single siya. Wala ka relasyon sa isang public official? Mayor, meron lang itatanong, sana sagutin mo na Apa. ang katotohanan. Sino nag-operate o nagmamanage ng POGO before you became mayor? Your Honor, ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Yung si Shi, Grabe no? From her mouth, yung mga Chinese po. Grabe. Chinese yung nag-ooperate ng Pogo. Grabe, ano sana all itong mga Chinese men. Dito gumagawa ng mga mga kabalbalan eh. Chun San po Lakas. na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo nagmamanage ng POG operations mo sa Bamban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado Gagi. Natawa lang ako guys kasi meron nagko-comment dito na nagagandahan daw siya kay Mayor Alice Go. Gusto niya daw asawahin. Tanga talaga. po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sana all. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner, wala pong... Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what? Or what man? Yes po, Your Honor. Sino? Huwag na po natin pag-usapan. No. Nagawa pang tumawa eh. Hindi niya alam kapag ka napatunayan na guilty siya, mabubulok siya sa kulungan. Pero yun nga, no? Ika nga nila, innocent until proven guilty. So, hintayin na lang talaga natin kung ano yung kalalabasan ng investigasyon nilang ito. Because this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the POGO operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Bakit? Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po yun totoo. Mayor din. Kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Grabe yun, if ever na totoo yun ba, na mayor to mayor. Grabing connection na yun, men. Diba? Mas lalawak talaga yung imperyo mo kapag ka ganun. Nagawa mo nga na ikaw lang mag-isa eh. What more pa kaya kung may kasama ka, diba? Nako. Pag ida-divulge ko, siyempre, di-deny mo. Tama. Hindi naman po kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. O sa Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nilink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Pero wala pong katotohanan. Hindi po Sino totoo. ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Nagalit si dito si Tolpo at saka si Estrada sabi niya, this is not a laughing matter. Kuha mo pang tumawa. Salita naman po ako Ikaw ng totoo. nagsasabi, kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sabihin mo kung sino. Kapi ng ilong ko. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino ngayon na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo. Sino yan, Mayor? Yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin na mayor. Pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po nasa isip ko po. Mayor nga ng At pogi po Pangasinan. ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko na makilala eh. Yung po nagkwento po As sa Yan inyo. Jinggoy said, hindi po laughing matter ito. Apo. Si Senator Risa pala yun. Si Senator Risa at si Senator Tulpo. Sila yung nagalit. Grabe yun. Naiinis siguro si Senator Risa ba? Tawa-tawa tong to. This is not a laughing matter. Do you think is it a laughing matter, guys? It is a laughing matter. Comment down below nga kayo. Or
okay lang ba tumawa? Kasi ano naman to eh, tinatanong siya sa love life niya. Siguro natatawa lang siya kasi inililink siya. Ewan. Comment down your opinion below. And Sen Jinggoy, I think Sen Rafi would like to interject. So, Ay, you will allow please, Sen one Rafi. second. Sen Jinggoy, kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter really. Because ang ginagawa lang ni Sen Jinggoy is establishing your connection. Lumawak yung connection mo kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from Possible yun. mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na official. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na official sa executive nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko pa lang po siya narinig. You sure? Apo, sure po. Thank you, Sen Rafi. Sen Jinggoy. Sure na sure. Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, di eh. Sabihin mo na rito sa committee. Your Well, Honor, kaya ako binibring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Diyos ko po. 'Di ba? Ano naman siguro yan eh. May mga basis naman siguro sila Senator Jinggoy kung bakit nila nasabi yan eh. Tapos syempre, yun nga ano. Ang gulo din kasi ewan. Tuloy. Alright? Wala akong pakialam sa mga Romantic love. relasyon ninyo. I Tama, don't care tama. kung may relasyon kayo. So be it. Wala akong pakialam. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa 'Di ba? Dinideny niya yung Pogo, men. Tapos yun lang naman eh. Okay lang naman siguro na i-deny niya na wala talaga siyang connection, but meron siyang connection eh. Kaya yan yung isa sa naglalaro sa isipan natin na paano nangyaring wala kang kinalaman dyan eh. Yung pangalan mo nga, nasa mga dokumento eh. 'Di ba? Tapos yung the way mo pa na pagkakatanggi eh, parang some kind, hindi pa nakukumbinse yung taong bayan, pati yung mga mambabatas. Diba? Like ano lang, Your Honor, yung pangalan ko nandyan, hindi lang siguro nila napalitan. Ganun-ganun lang yung mga sagot. Siyempre, magdududa talaga yung taong bayan, di ba? para sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung May Pogo, Pogo rin. yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya nga, meron pa rin. Tama. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, doon po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Tapos na. So, hanggang dito na lang muna. So, yun. Yung video yun ay from Kasaysayan Pinoy. So, original video link in the description box below. Supportahan nyo yun, guys. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoy, like, comment, share, subscribe. So, also credits na rin sa Senate of the Philippines. Ano? So, hanggang kailan kaya ito matatapos, Mayor Alice? Sana naman matapos na to, ano? Para magkaalaman na ba? Kasi, sobrang laking controversya na nito, min. Related sa Pogo ba naman, di ba? Tapos, yung ano talaga eh, yung pagkatao niya talaga eh, up until now talaga, hindi pa rin talaga nalulutas. Ano. I think yung nanay at tatay niya na lang talaga yung some kind siguro makakasagot nito. Do you think pa? Kaso nga lang, parang malabong pumunta yung nanay at tatay niya dito. Ano. Do you think mapupunta yun dito if ever na ipatawag yun? Kasi parang yun yung next hakbang na binabalak ng gobyerno natin eh, or ng mga mambabatas natin eh na they will invite, iimbestigahan dyan sa Senado, tatanungin. Do you think mapupunta yun? Tapos, even nga si Mayor Alice Go, di ba? Inamin niya na mismo, sinabi niya na mismo na yung tatay niya yung nagbibigay or nagpapadala sa kanya ng pera. Siguro yung tatay niya baka matakot kung, mahalungkat yung mga ganyang usapin, di ba? Na saan nga ba or bakit nga ba kayo some kind pabalik-balik or pabalik-balik kayo from Philippines, ibang bansa, Philippines, ibang bansa, 170 times. Tapos kasama nyo pa yung babaeng pinapangalan ng Win Yilin na suspected na mother din ni Mayor Alice Go. Kasi kapag napatunayan talaga yan, men, na itong si Win Yilin yung mother niya, tanggal yung statement niya, men. Like, may invalidate yun yung sinabi niya na love child siya,
anak siya ng kasambahay, Pilipina yung nanay niya. Do you think madidiin din talaga siya doon? Kasi kung if ever na totoo na yung si Win Yilin yung nanay niya, wala eh. Parang all ba? Or half or 70% or 80% ang mga sinasabi niya dyan sa Senado ay mga kasinungalingan. Di ba I think nanumpa siya? Under oath ba siya guys? Or yung lahat ba ng nasa Senado under oath kapag nagbibigay sila ng tawag dyan? Mga tawag dyan? Yung mga tinatanong sa kanila ba? Di ba may kaparusahan din yun kapag nagsisinungaling ka? Kapag under oath ka? Grabe Yun lang naman talaga subaybayan pa natin to kasi palalalim pa to ng palalim. I think malayo pa to eh. Or sobrang layo pa nito. So, buti na lang talaga itong mga mahal na senador natin ay nagsisikap talaga sila na masolusyonan to at masagot lahat ng mga katanungan na tinatanong din nating lahat. Kasi sobrang daming nakimarites dito eh. Like, chismis overload talaga to. So, yan lang muna guys. Again, Kasaysayan Pinoy. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Senate of the Philippines, Filipinoises. So yeah, like, comment, share, subscribe. Filipinoises out.